Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sisi, mukhang kakaiba na habang lumalakad ang panahon. Nagbabago na po yung mga tinuturan ng mga to. Anyways, syempre lalaban naman tayo. Ang solusyon natin, papasukin yung ICC. Papapasukin yung ICC. Yun ang resolusyon mo. Sumagot na ang Pangulo dyan sa resolusyon ng House of Representatives. Pag-aaralan. Ano pang gusto mo, Risa Ontiveros? Bakit meron ka pa rin resolusyon? Para sagutin ka rin na pag-aaralan? Hindi ba trabaho nilang gumawa ng resolution? Opo. Trabaho po nilang gumawa ng resolution. Trabaho po nilang gumawa ng batas. Pero hindi po nila trabaho na ang resolution po nila hikayatin. Ano po ba ang laman ng resolution nila? Ang resolution po nila ay ito, no? Mag-real talk naman po tayo. Hindi po nila trabaho ang mga kongreso po, pati po ang ating pong Congress, pati po yung ating Senado. Wala po silang pakialam sa international, no? Ito po. Ayan ang resolution nila, oh. Urging. Hinihikayat nila yung Pangulo na makipagtulungan. Gagawa ka ng resolution para hikayatin mo yung Pangulo. Yan na rin yung ginawa ng hikayatin ng Pangulo. Ano po yung katwiran ni Risa Ontiveros? Kung bakit niya po ginagawa yun? Nanawagan kasi yung Kongreso, eh. Dapat manawagan din kami sa Senado. Grabe po pag-aaksayan ninyo sa pera ng taong bayan. Yan po bang resolution na yan? May tututol? Meron. Pag-uusapan nyo, magdedebate kayo, magdedebate sila, mag-uusap-usap, magkakasamaan ng loob. Sayang ang ginugugol natin. Pag nakabuo ba kayo na resolusyon, magiging batas po ba yan? Hindi. Para saan yung resolusyon? Para sabihin kay Pangulong Marcos na papasukin yung ICC. Ba't hindi nyo na lang sabihin? Ibig sabihin, ang ultimate na magpapasya pa rin ng ginagawa nila, si Pangulong Marcos pa rin. Di ba nagsalita na si Pangulong Marcos? Opo. Anong sinabi ni Pangulong Marcos? Pag-aaralan. Anong hindi nyo maintindihan doon? Pag-aaralan, gagawa kayo na resolution? Para saan nga yung resolution? Para pakiusapan si Pangulong Marcos na kung papasukin yung ICC. Hindi pa ba sumasagot si Pangulong Marcos? Sumagot na. Ano sinabi? Pag-aaralan. Pero gagawa kami ng resolution para hikayatin si Pangulong Marcos na papasukin yung ICC. Hindi pa ba sumagot si Pangulong Marcos? Sumagot na. Ano sinabi? Pag-aaralan. Pero gagawa kami ng resolution. Alam niyo yung ibig sabihin? Niikot-ikot lang tayo. Sumagot na nga yung Pangulo. Sige, pag-aaralan. Wala naman yan. Hindi nyo kasi trabaho yan. Hindi nyo trabaho, nakikialam kayo sa Pangulo, i-convince nyo yung Pangulo, magsasama-sama kayo, mag-uusap kayo, magkakagalit kayo, may tututol, merong sasang-ayon, mag-aaway-aaway kayo, inaaksaya nyo yung pera ng taong bayan. Dapat pinag-uusapan ninyo, paano mapapababa yung presyo ng itlog. Pasimplihin lang po natin. No? Nung panahon ni Duterte, Sa bagay ngayon mga kaibigan, ang mahal na ng presyo ng itlog ngayon mga kaibigan. Sa totoo lang. Pangulong Duterte, ang lalaki po ng problemang hinarap natin. Pandemya. Ang pinag-uusapan nyo riyan sa Kongreso at Senado, magpasa tayo ng batas para mabigyan natin ng ayudang mamamayan. Konkreto. Pagkatapos niyan, kailangan nyo ng Pangulo ng Pilipinas kasi kung wala yung batas na yun, kung hindi kayo gumawa ng batas, ano na nga yung tawag doon sa batas na ginawa nila, di ba?
Kung hindi kayo gumawa ng batas, kayong senador at mga congressman, illegal na yung paggagastosin ng Pangulo. Saan siya kukuha ng pera? Illegal po ang paggastos dahil lahat ng gagastosin ng Pangulo dapat galing sa Kongreso. Bayanihan. Pinupush kayo ng Pangulo ng Pilipinas noon, ipasan nyo yung bayanihan para makapamigay tayo ng ayuda. Dahil tayo, pandemya po nilulutas nyo. Kinaya nyo noon eh. Bakit ngayon, presyo ng itlog, wala na may kakayahan sa atin lahat. Mataas po presyo ng itlog. Sige, pag-usapan natin, dapat bang kiluhin o dapat per peraso? Wala na po kayo sa realidad ng buhay. Ang pinagkakaabalahan ninyo, dapat bang papasukin yung ICC o hindi dapat? Hindi na Ang dapat. tanong ko po, gusto ba ng ICC pumasok? Wala akong naririnig sa ICC na gusto nilang pumasok eh. Abalang-abala tayo rito sa Pilipinas kung papapasukin natin yung ICC o hindi. Ang tanong, gusto ba ninyo? Gusto ba ng ICC na pumasok sila sa Pilipinas habang may kaguluhan sa Israel, habang may kaguluhan sa Ukraine? Gusto ba nila na unahin ang Pilipinas? Wala akong naririnig sa kanilang prosecutor na uunahin namin ang Pilipinas. Ang dami nagre-request sa ICC na imbestigahan ng mga war crimes. War crimes po nagaganap. Totoong war crimes. War crimes po. Kaya po ginawa yung ICC dahil sa war crimes. Kailan po sila papasok? Pag hindi po yung isang bansa, hindi po umiiral yung justice system. Kung walang justice system, kung meron man justice system, hindi po umiiral. Lahat kayo nagbubunyi nung napalaya si Dilima. Ano po ibig sabihin? May umiiral na justice system, nakapagpiyansa. Si Maria Ressa, napapawalang sala yung ibang mga kaso. Talaga? Gusto ng ICC na pumasok sa atin ngayon? Buti pa nga si Trillanes sa inyo, naunawaan niya na eh. Pilit lang ng mga kamatayan black, makabayan black. Na hindi niya ikasisikat yung ICC na yan. Tatakbo na lang sa Caloocan ulit. Kayo kailan nyo marirealize na hindi nyo ikasisikat yung ICC na yan? Habang ICC kayo ng ICC, lalong nare-realize ng mga tao na dapat ibalik yung kamay na bakal dyan sa war on drugs. Dahil balik krimen eh. Hindi nyo po masisira yung mga Duterte sa tokis ninyong walang katuturan. Teka nga pala, speaking ng Risa Hontiveros, yung mamimigay ng ayuda, senador ka, di ba? Di ba tinutulan mo yun? Ayaw mong mamigay ng ayuda, di ba? O, baka hindi nyo alam, yung mga bumoto kay Risa Hontiveros, dapat binawi namin sa inyo yung mga ayuda nyo. Yung mga tumanggap ng ayuda na bumoto rito kay Risa Hontiveros, mahiya naman kayo. Binoto niya yan, ayaw nga mamigay ng ayuda niyan. Nung kailangan ng batas galing sa Senado, tumutol kayo mamigay ng ayuda. Yung Makabayan Black, eto si Risa Hontiveros. Biruin nyo, pag para sa taong bayan, ayaw nyong mamigay ng ayuda. Pero pag laban sa Duterte, nangunguna kayo. Huwag na tayo maglihiman dito. Isa to mga kaibigan, si Risa Hontiveros mga kaibigan. Nangunguna yan. ICC niya. Pero yung sarili lang kung hindi nila makita mga kaibigan. Kamusta na kayo PhilHealth mga kaibigan, ano? Yung anti-Duterte moves lang yan. Wala nang iba. Nagbubulahan pa tayo. Wala namang katutura, wala naman ring mararating yan. Kala nyo, mapapaniwalaan yung mga tao? Malayo pa yung 2025 at 2028 election. Kaya nagtatrabaho lang si Sara Duterte. May nagtanong kay Sara Duterte, kumusta na po yung unit team? Eto, masisiyahan nyo. Masisiyahan yung mga ayaw na sa unit team. Malulungkot yung mga hindi sa unit team. Sabi ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte,
Yung unit team naman, okay naman. Dahil tapos na kampanya, trabaho lang kami ngayon. Mahiwaga, di ba? Tapos na yung kampanya, trabaho na kami ngayon bilang President si President Marcos. Ako bilang Vice President, trabaho lang. Hanggat gusto pa ako ni Pangulong Marcos, wala pa naman siyang angal sa akin, DepEd, okay, trabaho lang kami. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.